Ha? Sa pinakataas ba? Sa Muslim? Ito, may bisita po si Tatay Digong. Update lang guys, ay taga Marawi sila. Ito. Maraming salamat at matagal na namin itong bumisita. Yun. Doon sa Marawi, nagkaisa ang Marawi City. Nakita naman natin doon sa social media. Nag-tipon din kami doon. Not only Marawi, kundi buong Lanao del Sur ay nagkakaisa sa pagsuporta sa ating mahal na Tatay Digong. Hindi kami papayag sa Muslim itong administration na to magpa-control kami. Nakita natin ang ating Tatay Digong na pagdating sa Muslim community, nakita namin yung pagmamahal. Hindi katulad nitong bagong administration na to, itong bangag na administration to. Yes. Tayo ay nagkakaisa na isulong na sana palayain na nila yung Tatay Digong. Dahil ito kitang-kita naman natin, ito pamumulitika ito eh. Politika ito. Nilang self-interest. Hindi ito pagmamahal sa bayan. Wag na wag nilang sasabihing mahal nila ang Pilipinas. Dahil ito ay pang-iipit ng tayo ay mag-ingat dahil balang araw yung ginawa ng tatay niya, susobrahan pa niya yan. Yung ginawa niya ng tatay niya na pang-iipit noon, pagiging diktador, ito na yung nagiging sintomas niya. Balang araw, susobrahan niya itong ginawa ng tatay niya. Dapat tayo ay magkaisa. Hindi tayo papayag. Ipinaglaban natin noon ang bansang Pilipinas. Hanggang ngayon, ipinaglalaban natin. Huwag tayong pumayag. Ang mga ninuno namin. Akbar! Akbar! Ang mga ninuno namin. Lumaban noon ang mga ninuno ng Muslim. Hindi kami nagpasakop kailanman. Lalong hindi kami magpapasakop dito sa bangag na administrasyong to. Kaya kayo ay makakaasa na ang buong Moro National Liberation Front ng Pandumasani ay nagkakaisa na kahit saan ito makarating, kami ay handang lumaban sa likod ng ating Tatay Digong. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duterte! Yes, Duterte! Chairman, kung kahit anong mangyari, kayo lahat may handa sa People's Power? Oo naman, matagal na kaming handa. Yun. Hinihintay lang namin kung kailan tayo magkakaisa. Yan. Yan lang ang hinihintay namin. Dahil hindi ito laban ng Moro National Liberation Front lamang. Laban natin itong lahat na mga Pilipino. Kaya dapat sana yung mga Pilipino tingnan nila yung nangyayari sa buong bansa. Huwag na nilang isipin si Tatay Digong. Ang isipin nila yung kanilang bansa na malayong malayo yung nangyayari ngayon doon sa nangyayari nung panahon ni Tatay Digong. Tama. Tayo ay magkaisa na balang araw kung saan man ito makarating, tayo ay magkaisa na labanan itong pang-iipit sa mga Pilipino. Dahil hindi ito pang-iipit sa Duterte. Pang-iipit ito sa buong Pilipinas. Tama. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Yes! Duterte! Duterte! Yes, Duterte! Buhay
Thank you, Chairman. Yan ang chairman ng Marawi City. Ito ang chairman ng Marawi. Si Yung chairman. sinasabi nila na ang mga Muslim galit kay Tatay Digong sa nangyari sa Marawi, hindi po totoo yun. Yan po ang pinapalabas na balita ng administrasyon, chairman. Oo, totoo yun. Pero nakita namin sa mga video ninyo, yung mga kasamahan nyo dito, doon, marami talagang mga sumusuporta kay Tatay Digong, nga kapwa Muslim, mga muro doon. Nakita namin sa video ninyo. No? Kasi sa totoo lang, nakita namin ang barn, binigyan kami ng sariling gobyerno ng ating Tatay Digong. Kung iisipin natin ang usapin sa pangkapayapaan ng mga rebelding Moro ay tumagal. Ilang presidente ang nagsalin-salin mula kay Erap Estrada hanggang kay Pinoy. Yung pangkapayapaang sinasabi nila sa Muslim rebels ay hanggang salita lamang. Pero nung panahon ni Tatay Digong, una-una niyang ginawa, ibinigay niya ang matagal nang hinihingi ng Moro National. ang MN siya, MN. BARM. So yan lang ang yan ay Moro isa sa National pinakamalaking Liberation utang na loob ng Moro sa kay Tatay Digong. Kaya hindi totoo yung sinasabi nilang dahil sa kay Tatay Digong naggera ang Marawi. Totoo yun, pero nakita ng hindi bobo ang mga Moro. Hindi tanga ang mga Moro. Kami po ay matatalino at alam po namin kung sino ang totoong nagmamalasakit sa amin. Sino nagtulog sa inyo nun, sir? Nung gera sa Marawi? Ang gera sa Marawi ay hindi kami pinabayaan ng ating Tatay Digong. Yes! Former president. Ang ating former president ay talagang nakaalalay siya doon sa mga mamamayang Muslim ng Marawi City. Hanggang ngayon, kung makikita natin, rinihab niya yung Marawi, kaya makikita natin na yung improvements ng Marawi ngayon ay malaki yung kanyang pagbabago. Nahinto ito nung ilang panahon ni Bangag. Actually, nanalo doon si BBM dahil kay Duterte. Yun. Yan nga. Yun ang marami lagi nilang talagang inaano nagsabi na binaliktad nilang istorya ba? Kung di daw dahil ni BBM, di daw mananalo ang presidente. Mga bobo. Oo. Mga bobo sila. Dahil alam natin, hindi tanga ang Pilipino. Alam natin nung panahon na wala pa si Tatay Digong. Alam natin kung ano ang Marcos. Kilala ang Marcos sa pagiging diktador at magnanakaw. Yun ang alam ng buong Pilipinas. Yun, tama. Kaya nga hindi po sila makabalik-balik basta. Kaya hindi sila makabalik-balik. Wala silang mga utang na loob. Kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi sila makapasok. Hindi sila makakapasok. Ng posisyon na ganyan. Kasi yung sinasabi nila, lalo na yang si Gadon, galit daw sa bobo pero siya napaka-bobo. Pinaglaban niya ang kabubuhan niya. Bobo, gago. Hindi ba niya alam na nung wala pa si Duterte, mas masahol pa sila sa aso. Sa totoo lang, ang aso pag namatay sa Pilipinas, nalilibing sa sarili niyang lupa. Tama. Pero sila noon, nung wala pa ang Duterte, sila mismo hindi malibing sa sarili nilang bansa. Kaya wag nilang sabihin na may utang na loob pa ang Duterte sa kanila dahil sa totoo lang, wala. Sila ang may utang na loob sa Duterte. Tama. Yan, so nakita ko sa tanong mo. So